Mga kulay na din yan. Mga kanay tayo makakita ng ganito kulay pag nagpapasko na. Oo, Pasko na nga. Diba? Lalo na pag ikaw ba nagpapagano ka ba? Anong tawag doon sa simbang gabi? Simbang gabi? Ano ba, paborito ko talaga to. Pag may kasama. at bibingka. Pag nakita mo na to sa labas ng simbahan o may nagtitinda na sa paligid, eh alam mo na, Pasko na. Pasko na! Kailangan manilala natin yung mga Good morning, mga kapatid! Kala ko Merry Christmas eh. Teka, hindi pa December. September 6, midweek na po at ngayong araw, dadamhin pa natin ng Christmas feels. Heto nga't may hinanda tayong puto bumbong this morning. Pero eto, parang may konting twist siya, ano? Oo, kasi naman, syempre, iconic pa rin naman pag puto bumbong, di ba? Pag Burmans, alam natin, dumarami yung mga nagbebenta ng puto bumbong sa daan. Very Christmas icon na nga, katulad sabi ko kanina, kung ituring, etong ating mga kinakain ngayon. Sinabi mo pa yan, Jess. Pero ito, this morning, with a twist na konti. Twist na. Pero dahil tayo mga Pilipino, likas na malikain sa pagluluto, no? May iba't ibang version pa tayo niyan, di ba? Kaya, may mga twist tayo. Tulad itong nakahain sa atin this morning. Hugis bilog po. Ayun, nakikita nyo ba? Ayan, Ayan, literal bilog. with a twist. With a twist. Dahil madalas ang puto bumbong pahabayan. Tama! Ayan, oh. Ito talaga kakaiba. Di ba nilalagyan ng niyog, tapos nilalagyan ng asukal, brown sugar. Yun yung nakasanayan natin na puto bumbong. Iba may keso pa. Pero ito, iba to. Tawag dito ay puto bao. As in, puto bumbong na hinulma sa bao ng niyog. Yun yun. Ito kasama. Teka lang. Kasama natin this morning, Gretchen. Sino Gretchen? Pakilala mo. Si Gabriel De Vera ng House of Puto Bao. Yay! Napasarap! Good morning, Gabriel! Good morning, Gabriel. Good morning. Ito sa gitna namin. Yung aking lalamunan dahil paborito ko ito. Pero saan ba nanggaling yung konsepto? Paano mo naisip na gawin ganito yung puto bumbong? Actually, ito ay delicacy talaga ng Quezon, ng puto bao. Agdangan Quezon, to be specific. Pinakamadaling description lang talaga niya is puto bumbong with bukayo feeling. Mas nagre-register sa tao. Dito puto bumbong. Hindi, puto bumbong kasi gawa siya sa parang malagkit tapos bigas, no? Ito, niyog. So yung texture na nakikita niya, naramdaman yun, niyog yan tsaka malagkit. Yes, oo. Pero magkakulay talaga. Ano ba yung... Ube ba yan? Ube extract po. Ube extract. Opo. Doon lang nagkakapareho, actually. Doon po, depende po saan kayo kukuha. Kasi yung iba, coloring ginagamit. Pero kami po talaga ay ube extract. Kayo may ube extract. Pero kakaiba kasi nga, di ba yung bukayo, no? Yes. Pero Mami Chiki, parang ang dami niyang laman. Laman ano? Sa loob eh. Ano po ito nasa loob? Bukayo po. Bukayo pa rin. Minatamis na niyog, na coconut. So ito ba, bakit ito yung naisipan yung negosyo? Saka ano to, tuwing Christmas season nyo lang ba binibenta? Hindi, all year round po to. Naisipan... Yung misis ko yung nakaisip nito. Kumbaga para sideline na namin dati. Nagre-resellan din talaga kami dati galing Quezon. Tapos eventually, parang sabi nung nagbebenta sa amin, sige turo ko na yung recipe, tapos bahala na kayo paano nyo gustong improve or ayusin. Mahilig po talaga akong magluto. So, sabi ko sa Swerte misis ko, naman ni Mrs. Maswerte ako sa kanya kasi magaling sa negosyo. Magaling gumawa. Shout out. Hi! So, yun po. Since 2018. So ito pinapakita namin yan, mga products nyo yan. Yes, Iba-ibang kulay, napaka-festive. Ang gaganda naman ng mga produkto ninyo. Marga. Siyempre si Mrs. yun. Kuchinta. Yung bunso po. Bunso. Okay. Nakita na nga natin, may suman pa sila dito eh. Sige, pakita natin yung suman. Sarap ano? Tikman na natin yung suman na to. Sige, tikman mo. Pero teka, may taga Quezon sa inyo. Ni Mrs. Wala. Talagang Mahilig lang sa inaral ninyo. kakanin si Mahilig Mrs. sa Talaga, kanin. uso dyan yung mga kakanin. Oo. Kaliwat kanan. Grabe ang... Fiesta. Alam Pero na ito mo ba, yung does it come in other flavors? Gab, o talagang yung ube na to? I'm working on it. Right now, for the feeling kasi, it's since the bukayo is what gives it the moisture at yung texture niya. Pag ibang feeling kasi natutuyuan, parang natuyo. Okay. Kinakapa ko pa. Pero magkano to? Isang puto bao. Ang smallest serving namin is usually 10 pieces sa tub. So, 200 po yun. Okay. So, ito 20 each. 20 isa pa. Oo. Ang cute, oh.
Magkano po yan? Mga yan. Ito po, yung sa Tampipi hat, ito po ay 410. Cute! Bale, 15 pieces po siya. May kasamang maliit na cup ng bihali. Ang ganda naman. Ang ganda naman kung regaluhan ako ng ganyan. Ma-excite din ako. Parang, uy, ang cute nung lalagyan, di ba? 410 po. At tapos nilalagyan mo ng Pakita extra natin pa na dito. bukayo sa gitna. Para po sarap ilagay sa Ang ube lamesa na. kapag Pasko, no? Di ba? Ready to serve na siya. Nakakatuwa naman. Ang galing naman ng creativity. May red ninyo. ribbon pa dito. Di ba? Wala pang regalo talaga. Nasa bilao na maliit. Ito po, yung sa dulo, yung may malaking cup ng ube is 570 po yan. 20 pieces po yan. Tapos this one that you had here is the 30 pieces, puto bao only, 660 po. Eh, teka lang. Nakikita na natin. Nandito na sa harapan natin lahat ng ingredients eh. Palalampasin pa ba natin? Game, game, game. Paano ba ginagawa ito, Gab? Sige, ako yung magsasample po. Tapos, Para sa ating mga O, sige, ikaw muna. Sa kanilang mga bahay, kung gusto ninyong makagawa din ng mga kakanin. So, actually naman ito, kailangan? ito po yung mixture niya talaga. Actually, maraming recipe po nito sa YouTube, sa internet. Okay. Bahala lang kayo how you tweak it to your preference. Okay. Kami po kasi, tinweak namin yung recipe to make sure na hindi siya mabalis mapanis. Tsaka walang food, walang food coloring. Opo. At paano po yung hindi siya mabilis mapanis? Ano pong ginawa po ninyo? Hindi ko pwede sabihin. oh, ay, ako secret talaga. Yan na lang po yung panglaban ko. Oh, yun ang panlaban mo. Oo, yun naman Ang dami kasi. ko kasing tanong eh. So, yung sabihin yung ganito, pwedeng nasa labas lang yan. Ilang araw? 24 hours po siyang pwede 24 sa labas. hours. And, ang advertise namin sa customers is 3 days sa ref, 7 days sa freezer. Pero meron akong kaibigan, shoutout sa'yo pare, sabi niya 3 weeks sa ref, okay na okay, pa daw. Sige nga, pakita mo nga kung paano ang paghulma nito. Okay, Gabi. So yan ay yung ating... Ito yung mixture natin. Okay. Ito yung purple outside nakita nyo. So basically, you put it hanggang mga halfway or 3/4 press in. Ayun. Kuhanin kami ha. Tapos, yeah. Kasi yung puto bumbong, ganito rin yung itsura, di ba? Oo, yung Pag ginagano. pinapasok siya dun sa ano. Opo, Siksik pero na iba lang siksik. yung main ingredients niya. Ito kasi main ingredients nito niyog. Aha. Okay, so dapat So mga ganyan siya. At 3/4 lang. pulmahin. 3/4. Sorry, siniksik ko na. Ano Okay lang, lalagyan. okay lang. Okay. Para sulit. Medyo masikip. Medyo masikip. Baka mabitin Yung ako eh. pang-extra, yung Ganyan, pang-extra large yan, Jess. Ganyan dapat. Yes. Kasi kailangan mo lagyan ng room for ano, Kasi lalagyan we're gonna ng put bukayo. Okay. Sabi ko nga. So sige ma'am. And then Okay. you get a bunch of bukayo. Kaya may bukayo. Okay, madami pala. So kaya nga bawasan ko nga. Sabi ko nga. Mabawasan ba? Sabi ko nga. So, ang bukayo actually, Gab, is para siyang minatamis na niyog, Niyog. di ba? Yes po, Oo. basically. May brown sugar caramelized. lang. Parang ganun ano? Yes, a lot of brown sugar, gata. So after that, cover po ulit natin with as much as you'd like. Ano pa po yung ingredients nito? So may brown sugar, Brown gata. sugar, gata, Niyog. niyog. Yun lang. Yes po, buko. Yan yung medyo madaling mapanis eh, no? Kaya Opo. yun yung kailangan Pero ang bukayo, ialagaan. matagal mapanis yung bukayo. Actually, ito yung mabilis mapanis. Yung nyug talaga. Once kasi caramelized, since sugar is a preservative, matagal na ho siya. I see. Okay. Pero may secret ka nga eh, 7 days. Ayan, parang ang bilis parang ang dali. Yun. Okay. So, pag mga ganyan na, yan, pwede na yan, ma'am. Okay, tapos? Tapos, Yun. hanggang sa Lumabas. Hanggang sa lumabas. Yun. Yan ang bumbong. And then, Yun. Parang maliit na kanin ah. Ay! Oy! Nasira agad. Maganda. Ayun. Mahusay! Ayun, mahusay. Oy! Secret? Lalaban na Solid. Sabi na ka, pwede na ako mag-asawa eh. Yo, pwede na. Wonder Child talaga yung secret. Hindi pa ako pwedeng mag-asawa. Okay. Tapos, ano pagkatapos mo nito? after that, we just put it in the steamer. Steamer. ganun na lang. Gano'ng katagal sa... Depende gano'ng kainit yung steamer nyo. Pero sa amin po, 35 minutes yung steamer namin na dikalan. Yung diuling, mga 30 minutes, okay na siya. Okay. Bilis lang, Mas ano? masarap kung diuling, syempre. Talaga, mas may ano. Mas may konting kick siya. Total preparation time mo, 1 hour, kasama na yung paghulma, kasama na yung paggawa ng bukayo. Pag ako po yung naghugulma, preparation time ko for isang salang, which is 120 pieces, abutin tayo mga 3 oras. Ay, ganun. Pag si misis ko, 1 oras kalahati. Ayun. Yeah. Galing talaga Pag yung ni- sister-in-law ko, na partner namin, 30 minutes na kasala. Wow! Team effort. It's a team effort. Oo. O ayan paano nila kayo makukontak ngayon? Lalo na Burmans na. I'm sure maraming gustong umorder ng puto bao. Paano nila kayo mahanap? So, pwede kaming... Ayun. Ayun. So, ito po yung number ng wife ko, 0917-133-1230.
You can get in touch with us there. Pero mas mabilis po kung i-message nyo kami sa Facebook, sa Messenger. Saan lang ba kayo? Malapit lang Kapitolyo, kayo dito? Pasig lang po. Malapit lang! Malapit bahay! So, message nyo kami sa Facebook or you can order through our website. Tapos, meron din po kami mga taga Santa Rosa dyan or Laguna area. Meron kaming reseller doon. May page din sila. You can get in touch with them for pre-orders. Nakakatuwa naman. At shout out po sa mga kapatid nating taga Quezon. At patuloy tinataguyod ang inyong mga kakanin. Dito lang. Good morning, sa kapatid. Kapitolyo, Pasig. Maraming salamat, Gabriel De Vera ng House of Puto Bao. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.